nawalan di umano ng preno ayon doon sa pahinante. So mula dyan doon sa kalsada po, mula sa kalsada, dumiretso po sa isang bahay, ito pong truck. Ito po mga ka-K5, dumiretso po siya rito, pinasok po nitong truck na to yung isa pong bahay. Kabilang side po ito nung pinangyarihan ng aksidente noon kung saan yung nasangkot ay yung isang bus at jeep ng dinalupihan. Ito po, pumasok po dito sa loob po mismo ng bahay, mga ka-K5. Ito po, mayroon daw pong, may nakatira daw po dito sa bahay na to. At ito po, no, pinasok niya yung bahay. Ayan, nasa loob po. Ito pong truck ay galing po ng Bulacan. Ayan, wasak po, pinaplaslightan tayo ni tatay. Ayan po, wasak po talagang pumasok siya sa loob. Ito po ay truck galing ng Bulacan. At sila po ay may dalang solar light ayon po dito sa mismong pahinante po niya na nakababa po dahil dapat ay lalagyan niya raw po ng kalso pero nagdire-diretso. Opo, ito po yung ating pahinante. Nakatawag na po tayo ng 911 ha, nakatawag na po tayo. Ano, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Walang masakit sa'yo? Ilang taong ka na anak? 15. Lagi ka bang sumasama nagpapahinante? Ngayon lang to. Paano mo nasabing nawalan ng preno? Nawala kasi talaga wala po ang preno, nawawalan na lagi ng preno. Nawawalan na siya. Hindi nakatulog ang driver? Hindi naman. Hindi nakatulog. Okay, so Jobel, Jobel ang pangalan. Ikaw anong pangalan mo? John Lester po. Ha? John Lester. John Lester, 15 years old. Ito po, sinisimulan na po nilang tignan kung kumusta po yung driver dahil nasa loob pa po ng truck. Ayan. Ayun po, ayun wasak po talaga. Wasak po talaga mga ka-K5, wasak po talaga, no? Ayan, alam ko po medyo maaga pa pero ito po. At meron po tayong nakita rito na isang casualty po. Nahagip po nila, babae raw po ito na naka-motor o naka-tricycle. Pero ayan, kung makikita nyo po, ito po yung remains nung kanyang motor ba to? Motor. Ito po. Ito po yung tinakpan na po nila yung casualty, yung babae. Ano po? Tinakpan na nila. Ito po babae. Galing daw po to ng galing daw po ng Sabado kasi trabaho. Galing po ng trabaho, nag-aabang. Siya po yung nahagip. Ito po yung kalsada. Nung nakaraan po, yung bus ay doon po sa kabila, yung Arayat bus at dinalupian na jeep. Ngayon po dito tayo sa kabilang side. Kung makikita nyo po, ayan, bumaba po siya. Dire-diretso po itong truck, dito sa left side. If you're going to Olongapo, left side po. At dumire-diretso po itong truck dito po at sinagasa ang isang bahay kung saan may natutulog daw po, may nakatira daw po sa bahay na ito. Ito pong truck na to ay may daladalang solar. Galing po ng Bulacan, papunta po ng Zambales. para makatawag yung bata ito sa Sige po, sandali lang po. para matawagan natin sa dapat na Teka lang po, ipa-assist natin to, ipa-assist natin. Sandali lang po ha. Meron na pong sumagot, tumawag na tayo sa 911, nagtawag na po ng Bataan. Tumawag na po ako ng 911. Ito po yung isa nating casualty, babae po ito, di umano. Ay nag-aabang po ito ng sasakyan. Nag-aabang po ng sasakyan. Pakaaga po nitong aksidente na to at kalunos-lunos din po ang nangyari. Dahil di umano meron pong nakatira sa bahay na yan na pinasok po ng truck. So makikita po ninyo, yung harap na bahagi na lang ng bahay po. Harap na bahagi na lang po. Ako po, tumawag po ako ng 911. mag-ina doon. May mag-ina po sa loob? Oh my God. Oh my God, mag-ina raw po ang nandyan sa loob ng bahay na yan, mga ka-K5. Ayan, may tao dyan. Oo nga, wala ba tayong pwedeng gawin? Wala bang pwedeng gawin?
Ito mga ka-K5, andyan sa loob, yan po yung bahay na sinira. Ang bahay na sinira. Ayan. Ito po, ayan. Ayan. Ayan po yung truck. Ito sa ilalim tayo ng truck, ano? Sumisilip tayo sa ilalim ng truck, mga ka-K5. Ito po yung truck, napakalaki po nito. Ayan po, sira po yung gate. Ayan po, parang tindahan po dahil maraming case. Ayan po, maraming case. Ito, may bakal. May bakal dito. Ibig sabihin dito may ano na. May bakal dito. Ayan po, oh. May bakal po. Ayan, oh. At saka simento. Ibig sabihin yan po ay nadurog niya. Nung pumasok po itong truck na ito, no? With plate number AUB 3256. Ayan mga ka-K5. Nag-trap sila dyan? Hindi nga alam eh. Babae saan? Wala sila exit niya sa likod? Ayan po. Ayan mga ka-K5, ano? Pinasok po nitong truck na nawalan di umano ng preno ayon sa pahinante na nakapanayam natin. Ito po yung bahay na pinasok. So wasak po yan. Ito po, may piraso pa ng bubong dito. Di ko alam kung sa waiting shed ba to o ano. Ito po, tinakpan na lang po nila ng kumot yung mga tao rito. Yung pong casualty, yung babae po na wala po durog dahil po doon sa ano, siya po yung nabangga. Mga ka-K5 Kaya napaka ano po. Ito po yung kalsada, kung makikita nyo. Yung media na ano. Ito po yung kalsada. Nasa bag ko yon dun sa loob ng pink. Ito po, ito na. Ito na po, nagdadatingan na po ngayon yung ating mga ambulansya. Itong ating fire department. Ito, tumawag po tayo kanina nung nalaman natin to. Agad-agad pong tumawag tayo. Ako po mismo sa 911. Ito na po ang ating tagalunsod ng Olongapo, no, ano? Pati yung ambulansya po ni Cap Delbert Muega. So kung nung nakaraan pong aksidente sa kabila po, no, yung Arayat bus at dinalupihan na jeep, ayan po yan. Ngayon dito po sa kaliwang bahagi. So sa kaliwang bahagi po yan. Dire-diretso po mula dito sa main road. Ito po yung main road. Dito po siya pumasok. Pumasok po yung truck na nawalan po ng preno. At ayan po mga ka-K5, pinasok po niya yung bahay. Bahay po na meron daw mag-ina na natutulog dyan. Yung driver po ay nasa truck pa rin. Tinatawag po namin ang pangalan kanina. Pero wala pong sumasagot. At ito po nagmagandang loob na. Yung mga kapitbahay, ito yung casualty natin. Ito may tao rito, ha. May tao po yan. Oo. So may casualty tayo. Tinakpan na lang po ng mga tao rito. Babae po yan na nag-aabang daw po ng sasakyan. Ay, nasa kanto po siya. Nung pumasok po yung truck, nahagip po talaga siya. So, meron pong isang casualty. Kaya ito po, ayan po yung bahay. No, makikita nyo, puro bahay po ito bahay. At ito po ay daanan po ng mga residente. Diyan po pumasok. Diyan po pumasok sa bahay. Sa loob po ng bahay na yan yung truck. Dire-diretso po na pumasok po sa loob ng truck. And according to them po, sa mga residente rito, may nakatira daw po dyan, may mag-ina raw po na natutulog dyan. At yung pong driver ng truck mismo, hindi po sumasagot kanina po. Dahil unang-una po tayong nakarating dito sa lugar, wala pong sumasagot. Kaya ayan, ito po, tinitingnan na ng ating rescue team. Sa ngayon, dumating po rito kung paano po, no? Dahil walang madaanan Wala pong madadaanan. Parang nagkasya po yung truck sa loob po ng isang bahay. Yun po yung eto. Ayan mga ka-K5. May sapatos pa tayong nakita rito. Hindi natin alam kung kanino galing. Pero yung casualty natin kanina mga ka-K5 ay babae no, na nag-aabang po ng bus kasi Sabado daw ngayon, usually umuwi daw yon. So
Napakasaklap po ng araw na ito, mga ka-K5, dahil taga Bulacan, galing po ng Bulacan itong truck, may dala pong solar. At according doon mismo po sa pahinante, no, nawawalan-walan daw talaga to ng preno. Kasi nga tinatanong ko, paanong masasabing nawalan ng preno o nakatulog ba? Hindi daw, nawalan daw po talaga ng preno kasi nawawalan-walan daw talaga ng preno. Ayan. Ayan mga ka-K5, sinisimulan na po nila na alisin po yung mga kahoy. Ito lang po ang tanging daanan na pwede pong makita. Siya yung pahinante. Oo, siya yung pahinante. Ayan, galing po sila ng Bulacan. Napakabilis po ng Olongapo rescue natin, sa totoo lang po. Alam nyo, nung narinig ko pa lang po, narinig namin na mayroon pong bumagsak, malakas po ang kalabog, tapos may nag-spark po. Agad-agad tumawag po ako ng 911, pero Olongapo 911 pala yun. At sabi nga po, i-coordinate sa Bataan dahil bahagi po ito ng Bataan. Pero napakabilis po na naging pagtugon ng Olongapo City dahil kadikit lang po ito eh. Kadikit lang po ito. Nasa loob yung driver. Tawag nga niya, ayaw sumagot yan. Oo, tinatawag namin kanina, wala, ayaw sumagot. Pero isa lang daw po yung driver kasi nga itong pahinante na 15 years old po, no, 15 years old yung ating pahinante ay nakatalon po siya, nakalabas po siya. Ayan, so ito po, walang ibang way para po makita yung nasa loob ng bahay, mga ka-K5. Kung hindi po dito, ito sa kapirasong na yan, yung maliit na daanan na yan, nandyan sa loob. Ayan, ayan yung sinira ng truck. Ayan yung sinira ng truck. Ayan yung bahay mismo na pinasok niya. Kaya nandyan po sa loob ng bahay na yan ng truck. So meron daw, according dun sa mga nakatira dito, meron daw pong mag-ina na natutulog nakatira po dyan. Kaya kaya mga ka-K5 ayan. So nung narinig po agad, kasi eksakto po nasa taas kami, dahil po iniantay naman namin yung truck at bibiyahe rin naman kami ngayon. Kaya po talagang immediately pagkalaglag nung truck, talaga pong narinig namin, agad-agad po kaming tumawag sa 911. Pagbilis naman po ang pagtugon. At dahil unang-una po tayong nakarating dito, nakapanayam natin yung pahinante na di umano nawawalan-walan daw po talaga ng preno yung truck at solar daw po ang laman yan at galing po sila ng Bulacan, patungo po sila ng Sambales. So eto po, buong bahay po yan. Buong bahay yan, mga ka-K5 na naandyan po, buong bahay po yan, mandun sa loob po yung truck. Ayan po. Ayan po yung sinira niya. Ayan, nandyan sa loob. At ito lamang po ang tanging opening dito, mga ka-K5. Kaya ay, good morning kapatid. Ayan po. Nasa loob pa po ang ating truck driver. Kanina pa po siya tinatawag ng pahinante niya sa pangalan, tinatawag po. Pero wala po talagang sumasagot dahil baka nga daw po sakali ay narinig siya. Baka po nawala ng malay, mga ka-K5. Huwag po tayong mag-monitor lang sa aksidenteng to. Nakikiusap po ako sa inyo na habang tinatanggal po itong mga harang para mailabas po ang nasa loob ng bahay at na driver ng truck ay ipanalangin po natin sila. Wala pong imposible sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. Kahit na po ganito natin nakikitang ka-fatal yung aksidente, dahil nga po itong truck ay naging palaman siya dito sa loob ng bahay. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya nawa ay may buhay pa pong maisalba ang ating rescue team. At maalis nila yung mga harang. Meron na pong isang casualty. Doon po sa mga bagong pa nagmo-monitor, may casualty na po tayo, isang babae na nag-aabang daw po ito ng masasakyan. At siya po ay nadali nitong truck nung dumausdos dito pababa, papunta dito sa bahay. Nagmagandang loob na lang yung mga residente dito at tinakpan na lang siya ng kumot dahil talagang kalunos-lunos yung nangyari doon sa babae na nasawi. At although alam na natin yung pangalan, hayaan natin ang mga otoridad ang magdeklara dahil baka nanonood o merong nakakapanood, nakakilala niya. Kaya po
hindi na muna natin babanggitin ang kanyang pangalan. Ito po, may malaking bahay doon sa likod Tapos ito sa harap niya, parang bahay sari-sari store to dahil nagkalat ang mga case ng mga soft drinks Merong parang gate sa harapan. Siguro nga po tindahan ito, sari-sari store to na pinasok. Pero makikita nyo talaga, nagdire-diretso yung truck dito at talagang wasak po. Wasak yung palibot po niya. Ayan, kung makikita po ninyo, nagkalat po talaga yung mga case ng soft drinks. Ayan, talagang, ayan, andyan po siya. Ayan po siya sa loob ng bahay na yan. Ayan po yung tindahan sa harap. Sana po meron daw pong mag-ina doon sa loob na doon po natutulog. Ayan po, makikita nyo yung mga pira-pirasong nagkalat dito. Na ito, may motor pa yata po ito. Hindi ko alam kung nakamotor yung babae o ano. Ayan, tinakpan na lang po siya ng kumot. Ayan, tinakpan na lang po ng kumot yung casualty. Para na rin po maprotektahan pa rin yung kanyang identity hanggang sa huling sandali po ng kanyang buhay. At hintayin na lamang po natin ang opisyal na pahayag po ng ating kapulisan kaugnay po sa aksidente na ito, mga ka-K5. Maaga nangyari to, siguro po mga 30 minutes ago noong nakita natin, narinig yung malakas na paglagabog. Nandun lang po kami sa may bandang itaas kasi lampas lamang po ito ng Anrakels, mga ka-K5. So ayan, naghahanap sila ng way, ng paraan paano nila mapapasok ito. Ito po, kaya ginaguide po sila ng ilang mga residente rito. Kasi pag tinignan mo, parang ito po yan nakadikit po dun sa ito po yung likurang bahagi ito dito. Ayan. Ayan po. Ayan, makikita. Ayun, makikita nyo po may pinto. Ayun, may pinto pala doon Ayun nga, pinasok. Ayan, may pintuan doon. So ayan po, yan lang ang dadaanan ng ating rescue para truck na to. Ito yung mga karamangasilan. Container. Solar daw ang karga niyan. Container van na laman ay solar. Solar daw po ang laman yan. I-deliver po ng Zambales. Mula po yan sa Bulacan according po doon sa ating pahinante na nanginginig kanina bata pa yung kanyang pahinante. Ito po yung mga kapitbahay. Makita nyo po talaga puro bahay po ito. Ayan po, puro bahay. Ayan po, andyan sa loob po niya. Nasa loob ng bahay na yan, yung container van po, yung container truck. Nasa loob po ng bahay. So, nanghingi na po sila ng permiso, pumasok na sila dito sa pinakakapit bahay po. Para sinisecure po nila yung area na wala pong madadaan dito. Nadali daw pati yung kuryente, yung ilaw. May live wire, may kaya hindi delikado. Si-secure, puputulin daw po muna yung yung kuryente, yung connection kasi delikado daw pong mag-rescue ng hindi po na i-off itong source of power po. Ayan. So ay mga ka-K5, sisimulan na po yung sisimulan na po nila yung paglilinis dito sa area para po makita na yung ating container truck driver at ito pong ating makatira dito sa bahay na ito, yung may-ari ng bahay na ito. Ayan, kasama natin si Kagawad Grueso ng Barangay New Cabalan. Sila po yung unang dumating dito at kasama po itong ating fire and rescue team ng lungsod ng Olonga po. Sila po yung tumugon sa atin kanina nung tinawagan po natin itong 911. So, andito naman na po lahat yung
Yan! Dito na po lahat. Ito po yung tao. Ayan. Papunta rin po kasi kami, pabiyahe po kami. Ay, pabiyahe po kami ngayon at susunduin ko ang aking mga anak. Kaya lang nga po, tawag ng tungkulin. Kaya po andito tayo para i-cover po itong nangyaring magandang umaga po. Itong nangyaring aksidente. Ito po yung ating casualty. Instant po ito pagkabangga po sa kanya, no? Binawian po agad ng buhay. Isa po itong babae. Ayan po yung kanyang bag na dala-dala na nagkalat po dyan at nagbagandang loob na lang po yung ilang residente rito na siya po ay takpan ng kumot. Yan, dito tayo sa may taas. Ayan o, may ano pa ng motor Mukhang nakamotor, hindi ko rin po alam ha. Sorry kung hindi nila alam dahil madilim pa po nung nangyari to Kaya hindi po tayo sigurado. Ayan, mula po rito. Ayan, makikita nyo po, ayan po yung truck. Ayan, ayan po yung pinangharian. Kaya nga may helmet. May helmet. Meron din doong crash helmet. May sapatos ayun may sapatos ng babae. Ayun yung sa kanya. Oo, dahil lang layo nung sapatos sa kanya. Ayan po. Ayan po yun. Ayan. Kita nyo po, puro bahay. Sinisafety muna po. Yung kuryente muna ang sinisecure po nila. Walang way para kailangan nilahin tong truck na to. Ilabas to bago natin makita yung mag-ina di umano. No? According dun sa mga kapitbahay, mag-ina na natutulog dito sa bahay na ito, mga ka-K5. Kaya, ayan. Bumaba siya nag-slide siya Supposed to be ang lane niya sa kabila, di ba? Pumasok siya rito. Oo. Siguro na Kurbada nga sabi nung bata kanina nung pahinante, hindi na raw napigil kakalsuhan, 'di ba? Kaya yung bata hindi raw bumaba, supposed to be kakalsuhan, hindi kinaya dahil tinatanong natin siya kung paano niya nalaman na nawala ng preno at hindi nakatulog yung driver. Lagi daw ganito pagka nagbabiyahe sila, nawawala-wala daw ang preno. Kaya sabi nung ilang residente kanina, bakit hindi ninyo tinitiyak na okay ang preno ninyo bago kayo bumabiyahe? Kaya lang syempre, di ba, may mga kaugalian tayo, tiwala tayo masyado kasi nung una pumwede, kala natin ganun lang ulit. Ayan. So kinlear po yung area na yan, mga ka-K5. At andoon po ang ating rescue team ngayon. Doon sa isang kapitbahay, nakiusap sila dito sa likurang bahagi. At para makapag-umpisa sila na kung meron man po na mag-inang natutulog sa loob ng bahay na yan. Sabi ko nga po, wala pong imposible sa Diyos. Ipagdasal po natin itong mga taong ito pong nasawi at ang kanyang pamilya at itong mag-ina at driver ng container truck na ito na makaligtas na sana nawalan lang ng malay itong ating truck driver dahil tawag ng tawag sa kanya kanina yung kanyang pahinante. Although alam natin yung pangalan ni tatay, hindi na muna natin sasabihin para hindi na tayo makapag-cause ng panic doon sa kanyang pamilya. So ito po, kararating po ng rescue ng Bataan pero ito po, andito na lahat. Ito pong rescue ng lungsod ng Olonga po, fire department niya, OCMPS, ang mga ambulansya po ng Olonga po, fire rescue. Nandito na po lahat sila. At ito po ngayon, kararating po ng dinalupihan. Pero pulis yung dumating. Ala silang rescue team. Ito po, kapulisan po ang dumating. Ayan, pulis po ng dinalupihan ang dumating dito sa area. Ito po ang dumating. Kararating lamang po itong ating ito. Ito po ang dumating mula po sa Bataan. Pero lahat po rito lahat po fire truck, ambulansya ay galing po ng lungsod ng Olonga po. OTMPS andito na rin. Ayan, ang ating mga ambulansya na nakahanda na. Ayan po, mga ka-K5. Ito po. Ayan.
Kita nyo po, ito po yung bahay, no? Ayan, nakatira dito. Ayan po. Ayan po, mga ka-K5. Medyo nasa taas na yung mga tao kasi pinaalis po doon sa area kung saan po igagawin ng rescue. Ito, naku, meron pa palang ano to. Ayan, ayan po sila, mga ka-K5. Ito po, ayun po yung truck. Naging palaman po siya, no, dyan sa loob ng bahay. Alaka pong madadaanan, mga ka-K5. So, tindahan po itong harap, kaya po siguro ganun karami yung mga case ng soft drinks, ano, na nadaanan po nitong truck. Ito po yung ating kakalsadahan. So, ito yung ating kakalsadahan. At ito po ay kurbada. Ito po, makikita ninyo yan. Kurbada po yan. Nawalan po ng preno. Kahit po nandun siya sa kabilang lane dapat. Kasi going to Zambales siya, no? From Bulacan siya going to Zambales. So, makikita po ninyo, pinasok niya po ito. Yung way po ng papunta naman ng Manila. At, ayan po, dumire-diretso siya. Dumire-diretso siya dito. Ayan, no? Diyan siya pumasok. Yan. At ayan po yung ating casualty. Isang babae po yan. Ayan. Dito po siya pumasok, oh, mga ka-K5, nung nawalan siya ng preno. Tapos ayun po, oh, tinumbok po niya. Yung pong bahay na yun. Ayun po, tinumbok niya. Doon po siya nasa laksak, no? Yung sa bahay na yun. Na meron daw pong mag-ina na nakatira. Ito po yung kanyang tinamaan. Isa pong babae ito. Na dead on the spot po talaga dahil isa po tayo sa unang-unang pumunta rito. Pagkarinig po natin, no, na meron pong malakas na tunog. Nakita po natin na merong truck na nalaglag dito po sa kaliwang bahagi. If you're going down to Olonga po, nasa left side po siya. Agad po tayong tumawag sa 911 bago pa po ako makarating dito mula dun sa aking kinatatayuan sa harap ng Anrakels. Tumawag na po agad ako ng 911 at sinabi ko nga po na mayroong aksidente rito. At pagdating ko nga po tumambad sa akin, ito pong babaeng ito na nasa gilid ng kalsada at wala na po talagang buhay. Hindi po maganda ang itsura dahil marahil medyo may kalakihan po yung truck. Kaya ayan po, may isang residente ritong nagmagandang loob na lang na siya po ay takpan ng kumot. Pero ano po yan, sobrang hindi po talaga maganda yung itsura. Talaga pong on the spot po binawian ng buhay. Nandito po tayo kanina. Hindi po tayo doktor pero talaga pong kung makikita nyo po yung itsura kanina ay masasabi po na wala ng buhay. Kaya tinalukbungan na rin po siya noong mga residente at noong mga barangay na immediately po ay naandito. So, ayan po mga ka-K5 yung truck. Well, nagdadatingan na yung mga rescue team dito. Kinordonan na rin ang area. Kailangan mo nang i-secure yung mga kawad ng kuryente na nadali rin. Merong naputol. Sabi ko nga, napakalayo ng pinagkatapunan ng sapatos mula doon sa babae, no? Ayun yung kanyang piece of shoes, ano? Ito po lahat yan. So, puro po bahay yan. Ayan, mag-ina raw po talaga yung naandito, nakatira sa bahay na ito, no? Mag-ina po. May driver ho ba dito ng truck? Dito yung driver ng truck? Andyan. Nasa loob po. Erika, di mo matawagan. Ang masakit, kung pang-araw si Erika, natutulog pa. Hindi man yun. Yung batang maliit na dilaw yung... Wala natutulog dati ng pag-umuuran. Shower. Andyan yung pahinante. Ayun o, yung bata pa. Ayun, yung nakadilaw na t-shirt. Nakita ko kayo? Wala rin yung driver. Opo, nasa loob pa yung driver. Ito po, yung ano, yung pahinante. Ayan. Kasama po siya ng rescue team. At siya po yung nakapanayam natin kanina na sinabi po niyang nawala ng preno. Sabi ko po sa kanya, gano'n ka kasigurado na nawala ng preno yung truck. Lagi naman daw pong gano'n, nawawala-wala daw po talaga yung preno. Kasi inaano ko, baka po madaling araw, pagod, baka ka ako nakatulog. Pero hindi po, sabi niya po talagang nawala ng preno. Ito po, yung bata.
Saan tayo nagsimula na nakakalso? Doon pa sa taas. O nakababa na kayo